Hey guys, this is Kuya Big Tech Reviews or KBTR and welcome back to the channel. We're probably looking at the best wireless high-end mini version ng isang mouse. So this is the Lamzu Atlantis Mini Pro. Oh my God! Wow! Lalapag lang neto recently and this was announced August this year, 2023. Parang 3 months din bago dumating sa atin kasi nagka-problema yata sa stocks or sa distribution ng Lamzu. But yan, lumabas na to and yes, para siyang hot cake na ang daming bumibili. Bilis ng galawan niya kasi marami talagang naghihintay dito including me. 3 months of waiting para sa mga pro version. Na-review ko na yung original, yung first release ng Atlantis. Hindi ko alam kung last year yun or this year lang yun. Check na lang sa here or dito, medyo mahaba yung review ko dun. Tingnan nyo lang kung gusto nyo. Pero this one is a downscale. So ito talaga yung mini version ng Atlantis. Hindi siya ibang shape, it's a downscale, okay? Parang pinaliit lang talaga siya. Same yung shape niya, same na pang claw. So ginawa ito para sa mga small and medium hand. Ang presyo pala nito guys is 5,300 pesos to 5,800 pesos. Pag pinili nyo yung 4K, no, yun yung 5,800 pesos. Yung black version, may kasama na siyang 4K, hindi nyo na kailangan bumili. And wag lang kayo malilito sa mga Pro o V2, 4K, yan. Pag may nakita kayong label na 4K, yun yung may laman na 4K dongle. Pag Pro naman, yan, optional kung bibili kayo or hindi. Okay? Kung V2 naman, yan, V2 lang. Version 2 lang ng standard na release. Saan mabibili to? Sa Hobby Dynamics, tsaka sa mga authorized dealer nila. Nandyan yung link sa description. Yan, may Shopee link dyan. So yes, ang tanong kasi dito is it worth the price? 5,300 pesos para sa mouse na maliit na ganito. Well, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Yan, kung di ka pa subscribe sa channel na to, please hit subscribe. Yan, kung nagustuhan mo to at the end of the video, please hit the like button and then just comment anything you want. Alright? So, unahin natin yung unboxing niya. Yung unboxing niya is still a premium. Grabe ang laman nito. Sobrang sulit ang 5,300 mo dito, guys. Kasi sa sobrang daming mga unboxing ng ganito, pero iba pa rin kasi kung ikaw yung mag-unbox mismo nito. Makikita mo lahat ng content niya. Yeah, sobrang premium. Ito na yung pinaka-premium sa lahat ng na-unbox ko na gaming mouse. Ayan, may mga free skates na rin. Ano pa ba? Grips. Included na rin yung grips. Sa V1 kasi dati hindi siya included. Ngayon included na. Tapos may pouch siya. Tapos yung manual. And then, yan, nandyan. Same yung cable nito, pares na pares lang siya sa kulay niya. Ito pala is made by Nacho Customs. Collaboration ng Nacho Customs itong kulay na to. This is elegant blue. Yan, sobrang ganda nito sa actual, guys. Kaya kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng mini, hanggat meron pang ganito, ito yung kunin nyo. No? Hindi siya limited or special edition. This one is a collaboration between Nacho Customs and Lamzu. Makikita nyo yung works ni Nacho Customs sa Twitter or X or sa social media niya. Pag-usapan muna natin yung shape ng mouse na to. Unang-una, this one is still a claw grip. No, claw grip pa rin siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng mag-palm grip. Pwede pa rin. Depende yan sa hand size mo. No, kung nasa small to medium ka, pwede kang mag-palm grip dito and mag-claw grip. So, kung sa tingin mo, you are a claw gripper and a small to medium hand size, yan. Ito ang pipiliin mo, wag yung malaki. Okay? Para saktong-sakto lang. Mas maganda yung control, mas swabe, mas comfortable. Yan, mas magugustuhan mo tong mouse na to pag ganun yung hand size mo. Okay? So, downscale ito according sa Elo Shapes, Atlantis Mini Pro, and OG V2 Pro. Medyo malayo yung niya, yung scale niya. Siguro na scale down ito ng around 30 to 40%. Parang ganun. Tapos gumaan din siya. Yung original is 55. This one is 49 grams. Pero sa actual weight, this one is 51 grams. 51, 52. So, magaan na magaan pa rin yun. So, yan. Maganda rin yung balance nito, guys, pag nag-claw grip ka. Ako kasi, hindi ko ma-claw grip ng maayos to kasi nasa large hand ako. Mas suitable sa akin yung large na size. Pero this one, nakakapag-fingertip ako dito ng konti, pero hindi siya recommended pag fingertip. Pag fingertip ang gamit mo dito, kung nasa large hand ka, hawig ito ng Zaupin Z1 Pro. Ganun ang feel niya. Nireview na rin natin yan, pero mas comfortable ako dun kasi yung sides niya is inverted naman. Palobo. Ito kasi paloob. And then, hindi siya katulad ng endgame gear na OP1WE. Pinaliit pero magkaibang shape. This one is
really a downscale. Parehas na parehas yung shape. Ang ka-shape kasi ng Lamzu Atlantis is yung XM2. Yan, XM2WE ng Endgame Gear and yung Ninjutsu Sora. Halos parehas na parehas pang mga claw grips. Okay, so sa performance-wise, this one is very stable sa 1K. Na-testing ko siya sa web-based na mga testers, polling rate testers, double-clicking. Wala akong naging problema sa latency nito. So, nasa 1000 DPI ako and then small movements lang. Yan. And then, nakaset siya ng high performance mode. Very stable pa rin naman siya sa 1K polling rate. So, MCU niya is 52840 just like ginagamit ng iba na mga high-end. So, ganun din dito. Take note lang guys, pag nagzi-zero debounce kayo dito, may mga times na may encounter kayo na mag-double click. Kaya I suggest mag 1 milliseconds kayo. Doon nyo siya iset para maiwasan nyo yung double clicking. Mas mabilis kang mag-spam dito eh. Suggestion ko is 1 to 2 milliseconds ang ilagay nyo. Pwede rin, kung gusto nyo mag-zero, okay lang naman. Depende sa nilalaro nyo. Pero yun yung suggestion ko, 1 to 2 milliseconds, doon yung debounce time. Dahil sa liit nito, so mas faster yung flicks mo kasi mas maliit siya. And then yung configuration ng skates mo, pwede mo rin palitan. Experimentuin mo na lang kung ano yung para sa'yo. And depende rin sa gagamitin mong mga mousepad. May kasamang grip tape para added comfort sa grip. Kasi yung coating nito is maganda naman siya. Kaya lang madulas. Lalo na pag dry hand ka. Pero pag tumagal-tagal yan, masasanay ka na rin. Tsaka maganda naman yung mga kanto nito. Na-design siya ng maayos. So, ang tinatagal nito is 80 to 90 hours pag nasa 1000 polling rate ka. So, expect na mas mababa kung mag 2K ka or 4K. Around siguro 40 to 60 hours pag nasa higher polling rates. Okay, sa build quality naman, this one is very superb. Pagdating sa build quality, magaan siya pero maganda yung pagka-build sa kanya. Yung pose and pre-travel niya maganda, no, very minimal. And then yung scroll wheel experience nito, yan, yung feel niya, suabe. Medyo tight ng konti, yan, pero wala akong naririnig na hollowness, wala dito. Dito naman sa side buttons, yan, madali siyang galawin. Konti lang yung pre-travel niya, pero sa post-travel meron kasi syempre makapal yung design. So ito naman sa ilalim, no, ganun pa rin. May packet pa rin siya ng USB dito. Kala ko tinanggal nila nandito pa rin pala yung packet. Para pag on the go ka, lagay mo lang dyan yung USB receiver mo, tapos gamitin mo yung pouch, then you're good to go. Yung clicks nito is very crispy and light. Yan. Ito yung unang gumamit ng blue shell pink dots, no. Kung hindi ako nagkakamali, Lamzu Atlantis ang unang gumamit nun bago ginaya ng iba or in-implement sa ibang mga mouse din. So, ang isa lang mapapansin nyo guys, parang may nagra-rattle siya ng konti, wala sa loob yun. Nandito yun, on and off niya, sa power toggle niya. Okay, medyo loose siya parang sa Pulsar. Yan, yung unang version ng Pulsar na encounter ko yan. Madali lang solusyonan yan guys pag medyo naiirita kayo pag nag-flick kayo. Yan, pag nag-glide kayo. Pag medyo naiirita kayo sa parang maliit na rattle niya, lagyan nyo lang ito ng maliit na scotch tape dito sa gilid niya para mag-hold. Yan, mawawala na yung slight na mahinang rattle niya. Or yung parang pagka-loose niya, mawawala naman na. Ayun lang yung magandang solution din. Huwag mo nang bubuksan yung mouse. Lagyan mo lang ng maliit na scotch tape dito sa area na to. Okay? Para mag-hold lang siya. Kasi medyo loose siya eh. Yan, no? Yun lang naman yung kailangan natin pag-usapan sa video na to. Etong mouse na to is S-tier talaga siya. Kahit sa mga top reviewers ng YouTube, even the pro players, ginagamit nila tong mouse na to. Kasi yun nga, sobrang ganda inside and outside. Very comfortable, maganda mag-perform, maganda yung build, quality yung gawa sa kanya. Kung nagbabalak man kayo na kumuha ng endgame worthy na gaming mouse, tama nyo na to. Labang may stocks pa kasi balita ko medyo matagal na naman magkaroon ng stocks. And then lalabas pa pala guys yung Maya. Marami na rin reviews yun sa YouTube. Ang alam ko mas maliit siya ng konti, dito mas manipis. And medyo magkaiba ang vibe nila pagdating sa shape. Mas narrower yun. Hump niya medyo mataas din. So, I think yun ang maganda sa fingertip grip. And then yung Torn naman, ergo mouse yan. Compact na ergo naman yun. So, yun dapat yung bibiling ko instead of this one. Pero, nag-lean muna ako dito kasi gusto kong makita yung, or gusto kong ma-feel din kung paano nila in-implement talaga yung size nito. And yeah, confirmed, it's a downscale size ng OG. Yes! Alright? So, yeah, yun lang. If you like this video, please hit like and pa-subscribe na rin, lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe. Mga kapapanood lang dito sa channel natin, please do subscribe to support this channel. Yan. Merry Christmas sa inyo in advance. Bili na kayo ng mouse na to.
O kaya magregalo kayo, no? Or sana regaluhan kayo, or yan, mas maganda kayo na lang magregalo. Right, I'll see you on the next one. This is KBTR signing off. Goodbye. Wow.